Walang sino mang tao nakakita or makakita sa Diyos. Meaning, no one can fathom the mind of God. Yan po ang punto po doon, mga kapatid. Hindi po yun literal na walang nakakakita sa Diyos Ama, kaya hindi tao si Kristo. Sa pantaha lang po yun ni Eliseo Soriano. By that, mga kapatid, si Eliseo Soriano, si Manalo, at iba pang mga bulaang propeta, sila po talaga ang kinatuparan ng Biblia. Na alin, mga kapatid? Ikalawang Korinto 11:4. Sapagkat malulugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at may Jesus na ipinapangaral na iba sa ipinapangaral namin. Sila yung katuparan na may nangangaral ng ibang Jesus, ayon po kay San Pablo, na iba sa ipinapangaral nila. No? Dahil ang Jesus na ipinapangaral ng mga apostol, tunay na Diyos at tunay na tao. Kay Manalo, hindi Diyos, tao lang. Kay Soriano naman, hindi tao, Diyos lang. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lugatang aral at bahayag ng mga pastor, Cars back, sauce Simbahan. Kapatid, ito, tandaan mo itong talata, bibigay ko sa iyo. Sa lahat ng Biblia, nakasulat ito. Timoteo 6:16. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Yung palang Ama sa langit, hindi nakita yun ng sino man tao o makikita man. Eh kung si Kristo'y tao, lumalabas hanggang ngayon, hindi niya pa nakikita yung Ama. Eh ulitin mo yung salata, ulitin mo. Oh. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kagaharing walang hanggan, siya nawa. Amen. Kaya, ang Panginoon Kristo, hindi tao yun, hindi tao yun. Nakita niya Ama eh. Eh walang taong nakakita kailanman sa Diyos eh. Eh nakita niya Ama. Ano ba naman logic yun? Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Sabi niya. Eh nakita niya. Ang ibig sabihin nun, nung sabihin niya na walang taong nakakita kailanman sa Diyos, eh nakita niya dahil hindi siya ayun. Ganun yun, kapatid. Oh, maliwanag ba yun, kapatid? Maliwanag. Yun po ang sinabi ni Eliseo Soriano sa kanyang programa na Itanong Mo kay Soriano, mga kapatid. No, napakalino po, no? Clear as crystal clear ang kanya pong sinabi. Hindi tao si Kristo. Dahil ayon doon sa kanyang binasa, walang nakakakita sa Diyos o makakakita sa Diyos kailanman. E kung nakita ni Panginoong Jesucristo ang Diyos, so therefore hindi siya tao kasi nga walang nakakakita sa Diyos. Sino mang tao walang nakakakita sa Diyos. Di ba? Ngayon, kung hindi po tayo marunong umintindi o umunawa sa Bible, papalakpakan mo talaga si Soriano tulad po ng narinig nyo. Pagkasabi niyang hindi tao si Kristo, palakpakan ang kanyang mga membro, nagsisigawan pa. At sabi pa ni Soriano, Amen. No, mga kapatid? So, tingnan natin, no? Kung tama ba yung unawa niya na si Kristo ay hindi tao at tama ba yung unawa niya na walang nakakita sa Diyos Ama kailanman. Dalawa yun eh.
no? Walang nakakakita sa Diyos at walang makakakita sa Diyos kailanman. So, literal ba talaga na walang nakakakita sa Diyos Ama visibly? Wala ba talaga in biblical revelation, wala ba talaga nakakita sa Diyos Ama visibly, mga kapatid? Wala ba? So yan po ang tingnan natin, no? Para po mapamalian yung mga maling unawa ni Eliseo Soriano sa nasabing talata. Anyways, yung pong ginamit niya na talata ay ang 1 Timothy 6:16. So tingnan natin ang 1 Timothy 6:16 at ating unawain, mga kapatid, no? At siyempre, tuturo ko rin sa inyo kung paano ang tamang pag-unawa nito. Alright? So, basahin natin, no? 1 Timothy 6:16. Sabi dito, siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakakita o makakakita sa Kanya. Ibig sabihin, doon sa Ama, no? Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Amen. Balikan natin, anong sabi? Walang taong nakakakita o makakakita sa Kanya. Ibig sabihin, doon sa Ama. So sabi ni Soriano, kung tao pa si Kristo, hindi pa niya dapat nakita yung Ama. Sabi kasi ni San Pablo, walang taong nakakakita o makakakita. Ibig sabihin, at any time, wala pang nakakakita sa Diyos Ama. Mga kapatid, walang sino mang tao ang nakakita sa Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kasi yung pagkasabi, walang nakakakita, past tense, at makakakita, future tense. So sa lahat ng panahon, walang makakakita sa Ama. So kung hindi po tayo marunong umunawa ng Bible, aakalain talaga natin na tama si Soriano. So therefore, maniniwala na rin tayo na si Kristo ay hindi tao, mga kapatid. Lalong-lalo na, no? Lalong-lalo na kung babasahin din natin ng John 6:46. 'Di ba? Sa 1 Timothy 6:16, walang sino mang tao ang nakakakita o makakakita man sa Diyos, no? Walang sino mang tao. Pero sa John 6:16, ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Ano daw? Walang nakakakita sa Ama. Ang tanging nagmula lang sa Diyos ang nakakita sa Ama. Sino ba ang nagmula sa Diyos? Basahin natin John 16:27 and 28. Sabi ni Panginoong Jesucristo, mahal kayo ng Ama sapagkat ako'y minahal ninyo at naniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. Saan daw nagmula si Kristo? Sa Diyos. Ako ngayon nanggaling sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon aalis na ako sa sanlibutan at babalik na sa Ama. So ito palang sinabi dito ni Panginoong Jesucristo sa John 6:46 na walang nakakakita sa Ama, ang nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama, no? Tingnan niyo yung pangungusap, tanging nakakita sa Ama, the only one who saw the Father, yung galing sa Kanya, yung nagmula sa Ama, yun lang ang nakakakita sa Ama, tanging nakakita sa Ama, yun lang nagmula sa Ama. Sino yun? Sa John 16:27-28, ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung sasakyan natin ang unawa ni Soriano, tama, no? Walang taong nakakakita or makakakita man sa Diyos. Sabi ni Panginoong Jesucristo, tanging ang nagmula sa Ama lamang ang nakakita sa Kanya. So tama nga si Soriano. So therefore, hindi tao si Kristo. Tama ba yun, mga kapatid? Ngayon, bago natin paniwalaan o hukuman na tama nga si Soriano, tingnan natin ang revelasyon ng Biblia. Ano si Panginoong Jesucristo according to the Bible, according sa mga sumulat ng Biblia, ang mga apostol? Si Panginoong Jesucristo ba ay tao or hindi? O tingnan natin, then ikumpara natin sa unawa ni Eliseo Soriano. Tingnan natin ang John 1:1-14.
sino si Panginoong Hesukristo. O, gamitin natin ang isang version ng Biblia, ang Amplified Bible. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid. In the beginning, before all time was the Word. Sino yung Word? Si Christ. Yan, naka-close parenthesis, Christ. And the Word, yung Christ, was with God, and the Word was God Himself. So malinaw na yung Word na si Kristo is God Himself. Now, what happened to the Word? No, anong nangyari dito sa Word na ito na siyang Kristo? Didirekta natin ang pagbasa sa 14. In John 1:14, ito po ating mababasa, and the Word, ibig sabihin si Kristo, became flesh. Ano ibig sabihin ng became flesh? O basahin natin sa Tagalog, ano ba yung became flesh? Sa John 1:14, ano ba yung became flesh na yan sa Tagalog? Sabi dito, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Ano daw yung salita? Naging tao. Sino daw yung salita? According sa Amplified Bible, si Kristo. Ang Kristo, naging tao. Ano daw mga kapatid? Naging tao. So dito pa lang, kontra na si Eliseo Soriano sa revelasyon ng Biblia. Dahil sa paniniwala ni Soriano, si Kristo ay hindi tao. So dito pa lang, mali na si Soriano. Tingnan naman natin si Matthew. No? Nung ibinalita ng anghel kay Jose, no? Ang patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Kinilala ba ito ni Matthew na ang dinadala ni Inang Birheng Maria sa kanyang sinapupunan ay tao? O basahin natin, no? Ang Matthew 1:18-23, mga kapatid. No? Para ma-connect natin kung tama ba o mali ang pangangaral ni Eliseo Soriano. Na alin? Hindi daw tao ang ating Panginoong Hesukristo. So basahin natin, mga kapatid. Matthew 1:18-23. Ito po ang ating mababasa. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao. Ano daw si Inang Birheng Maria? Nagdadalang tao. Ang dinadala ni Inang Birheng Maria sa kanyang sinapupunan, mga kapatid, ay tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kaniya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao again, mga kapatid, ang dinadala ni Maria ayon sa anghel ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ang Diyos. So yun palang Emmanuel ay tao na Diyos kasama natin, mga kapatid. No? So yung dinadala ni Inang Birheng Maria ayon po sa manunulat ng Biblia, tao po, at yun po si Panginoong Hesukristo. Tao po, mga kapatid, tao. Sa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang ina, tao na po ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Now, how about nung ipinanganak siya? Tao pa rin ba ang ating Panginoong Hesukristo? So tingnan natin, mga kapatid, ang Lucas 2:9 hanggang 11. Ano naman?
no, ang revelasyon ni San Lucas patungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, at tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong pangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristong Panginoon. Ano daw si Kristo, mga kapatid? Ipinanganak, no? Ipinanganak. Kapag sinabi natin ipinanganak, sino ang ipinanganak? Siyempre sanggol. Yun bang sanggol tao according to the Bible? Basahin natin John 16:21, mga kapatid, no? In John 16:21, ito po, mga kapatid, ang revelation ng Bible. Sabi po dito, ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol, so yung ipinapanganak sanggol yon, ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanlibutan. Ang batang ipinanganak o sanggol ay isang tao, mga kapatid. Ang sabi ni San Lucas, ang Kristo ay ipinanganak, sabi niya doon sa mga shepherd na nagbabantay ng tupa nung panahon niya. Sabi ng anghel, ipinanganak na ang Kristo, kaya magalak kayo. Ipinanganak ang Kristo. Nung ipinanganak siya, siyempre sanggol siya. So ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo mismo, ang sanggol na ipinanganak sa isang babae ay tao. Therefore, ang ating Panginoong Jesucristo ay tao. Iba po sa aral ni Eliseo Soriano na hindi tao ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Napakalinaw, mga kapatid, no? From the womb hanggang siya ipinanganak, ang revelation ng Bible, si Panginoong Jesucristo ay ano? Tao. So ano naman ngayon ang pakilala ni Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili? No? Siya ba ay tao? Of course, mga kapatid. No? In John 8, mga kapatid, 37 to 40, nung si Panginoong Jesucristo ay hinuli, ito po ang ating mababasa. Talastas ko na kayo'y binhi ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ang salita ko'y hindi magkasya sa inyo. Sinasalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking ama, at ginagawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong ama. Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Datapwat, ngayong pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ano na si Panginoon Jesucristo sa kanyang sarili, mga kapatid? Ano kanyang pakilala? Siya ay tao. Si Panginoong Jesucristo na po mismo nagpakilala sa kanyang sarili, ako'y tao na nagsasaysay sa inyo ng katotohanan, sabi niya sa mga Hudyo. Ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Ang sabi ni Eliseo Soriano, hindi tao si Kristo. Sino ang totoo, mga kapatid? Di ba? Si Panginoong Jesucristo na mismo nagsabi sa kanyang sarili, siya'y tao. Then how come after 2,000 years ago in the person of Eliseo Soriano, biglang may susulpot na aral na hindi tao ang Kristo, nagpakilala na nga siyang tao eh. Ano ang tawag niyo sa mga taong ganyan? Bulaan. Di ba, mga kapatid? Alam niyo, isa po sa pagpapakilala ni Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili, anak ng tao. Di ba? Binasa naman natin kaganina sa Matthew 16:13, tinanong niya ang mga alagad niya, ano ba ang tingin ng mga tao sa anak ng tao? Yung anak ng tao, refer sa kanya yun. Diba? Even in Mark 14:60 to 62, mga kapatid, no,
nireveal din niya sa mga Pariseo, yung dumakip sa kanya, na siya ay anak ng tao. No, ito po ang ating mababasa, mga kapatid. At nagtindig sa gitna ang dakilang saserdote at tinanong si Jesus na sinabi, hindi ka sumasagot ng anuman. Ano ang sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo? Datapwat siya hindi umimik at walang isinagot, tinanong siyang muli ng dakilang saserdote at sinabi sa kanya, ikaw baga ang Kristo, ang anak ng mapalad? At sinabi ni Jesus, ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at pumaparito na nasa mga alapaap ng langit. Bakit ko ba tinalakay ang pagiging anak ng tao ni Panginoong Jesucristo? Dahil sa theology po, mga kapatid, yung pong anak ng tao or son of man, according po sa theology, is an Aramaic expression. Ano daw yun? Aramaic expression. What does it mean? Sa mga Aramaiko pala, pag sinabing anak ng tao, it means tunay na tao. Yan po ang turo sa theology, mga kapatid, para maunawaan nyo po bakit gumamit ng pananalitang anak ng tao ang Biblia. Anak ng tao means real man, true man, tunay na tao. Si Panginoong Jesucristo ay tunay na tao. Siya na po mismo ang nagsabi, ako ay anak ng tao. Meaning po ng anak ng tao in theological perspective, true man, tunay na tao, mga kapatid. Kaya dito natin makikita how laksuriano sa knowledge ng theology. Wala talagang teolohiya si Soriano, mga kapatid. Ang kaniyang aral based on what he understood in the Bible. Kung ano lang yung naunawaan niya. Ang tawag dyan, eisegesis. Not exegesis. No? Text, proof texting, tawag dyan, mga kapatid. So dito natin makikita, no, gaano kababaw pala ang unawa ni Soriano pagdating sa pag-uunawa ng Biblia. Dahil wala nga siyang theology, hindi niya alam ano ang meaning ng anak ng tao. No? Again, anak ng tao is an Aramaic expression which means true man, tunay na tao. Yan po ang ibig sabihin ng anak ng tao. Si Panginoong Jesucristo na po mismo nagsabi, siya ay anak ng tao, meaning tunay na tao siya. Pero sabi ni Soriano, hindi tao si Kristo. So, bunga po yun sa kanyang maling unawa, mga kapatid, sa 1 Timothy 6:16 na kung saan sinabi doon, walang sinumang tao ang nakakita or makakakita sa Diyos. Then, literal po ba yun, mga kapatid, na wala talagang nakakita o makakita man sa Diyos Ama? Literal ba yun? Tingnan natin, mga kapatid, no? Para maikurik natin ang lahat ng mga maling unawa ni Soriano. Dahil sa kanya pong estilo ng pag-uunawa sa Biblia na eisegesis, sa tingin ni Soriano, wala talagang nakakita sa Diyos Ama. Wala ba talagang makakakita sa Diyos Ama, mga kapatid? Paano itong sinabi sa Pahayag 22:1 hanggang 5, mga kapatid, no? Basahin muna natin ang 22:1, no? Ito ay nakita ni Saint John sa langit. Sa langit ito nakita ni Saint John. Anong sabi ni Saint John? Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay sinlinaw ng kristal, ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. So nakita ni Apostle John ang trono ng Diyos at ng Kordero, mga kapatid. Pag andun ang trono ng Diyos, andun din ang Diyos. At ang Kordero, meaning si Panginoong Jesucristo. So dalawang persona ang nakita niya, ang trono ng Diyos, na kung saan andun ang Diyos, at ang ating Panginoong Jesucristo. Oh. At ano pa ang sabi sa 4? Sa 4, makikita nila ang kaniyang mukha. Ano daw? Makikita kaninong mukha? Ang mukha ng Diyos. Makikita ng mga tao. Pagdating ng tamang panahon, mga kapatid, makikita ang mukha ng Diyos. At isusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan.
Now, kung ililiteral natin ang 1 Timothy 6:16 na wala talagang nakakita or makakakita, no, kung unawain natin ang talata, walang nakakita or makakita, ibig sabihin sa lahat ng panahon, wala talagang makakita sa Diyos. Kung ililiteral natin yan, lalabas, nagkontrahan si Pablo at si Juan. Dahil kay Juan, pagdating ng tamang panahon, makikita natin ang mukha ng Diyos. Ang Ama, ng Anak, at ng Anak, makikita natin. Di ba? Kung ililiteral natin pag-unawa, ang sinabi ni Paul, na wala kang nakakita sa Diyos kailanman. Pero hindi, mga kapatid, ang sabi niya Apostle John sa kanyang revelation, makikita. So in the future, makikita natin ang kaninong mukha ng Diyos. Actually, si Panginoong Jesucristo in Matthew 5:8, sabi ni Panginoong Jesucristo sa Matthew 5:8, ganito pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Makikita natin ang Diyos Mga kapatid, ang revelasyon ng Bible, makikita natin ang Diyos. So how ka mag-iisip tayo na walang makakakita sa Diyos kailanman visibly? Di ba? Pero yun nga, kapag gagamit ka ng ICGC's kind of understanding sa pagbabasa mo ng Bible, yun talaga ang iisipin mo. Walang nakakita sa Diyos kailanman. Invisible sense. Or physical sense. Actually, wala namang physical ang Diyos, pero makikita mo siya visible. Mga kapatid. Di ba? Magkukontrahan ng Bible kung ililiteral natin pag-unawa ang 1 Timothy 6:16 nga wala nga nakakita or makakakita kailanman sa Diyos. Kung ililiteral mo pag-unawa yon, lalabas talaga magkukontrahan ng Bible at lalabas tama ang Muslim na ang Biblia pala kontra-kontra. Dahil ayon kay Pablo, walang makakakita kailanman sa Diyos. Ayon kay San Juan, makikita nila ang mukha ng Diyos. Sabi ni Panginoong Jesucristo, ang may malinis na puso, makakakita sa Diyos. So which is which? Alin ang tama? Di ba mga kapatid? So, hindi po literal yun. Yung pagkasinabi na walang nakakita or makakita man kailanman sa Diyos. Hindi po literal yun mga kapatid. Bakit mga kapatid? Even in the Old Testament, ang dami na pong nakakita sa Diyos Ama. Yan po ang hindi siguro inaral ni Soriano. In the Old Testament, ang dami na nakakita sa Diyos Ama. Tandaan po natin palagi, no? God is Spirit. Alam naman po natin yan. No? And according sa theology po, yung pagka-espiritu ng Diyos ay tinatawag na pure spirit. No, ibig sabihin, siya lamang po yung shapeless and formless. No, wala talaga siyang anyo. Ang Diyos ay walang anyo. Siya ay pure spirit. Hindi katulad ng mga anghel. Ang mga anghel, alam natin, espiritu din ng mga anghel Pero they are not pure spirit. Ang mga anghel, mayroon silang anyo. Kaya nga, babasahin mo ang Biblia, may anghel, may pakpak, di ba? Ang anghel, parang tao. So yan ang mababasa natin sa Bible. Mayroon silang anyo, but espiritu sila. Yan po ang mga anghel. They are spirits, but mayroon silang form. Kasi nga sila ay created. Ang Diyos po, hindi po created. Ang Diyos, yun po ang pinagkaiba. Kaya sa theology, ang Diyos tinawag na pure spirit. No? Formless siya, shapeless siya. Pero dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, omnipotent siya, kaya niya magpakita visibly with a form. Dahil mayroon siya kapangyarihan. Halimbawa, yung Holy Spirit, di ba? Nung nabinyagan si Panginoong Jesucristo, sa anong-anyo nagpakita ang Holy Spirit? In a form of kalapati, dove. Nung sa Day of Pentecost, nakita ang Holy Spirit sa anong forma? Apoy na may anyong dila. O, di ba? Ang Diyos ay espiritu pero kaya niyang magpakita sa anumang anyo. Then, ang Ama. Dito sa Ama kasi sintro ang ating pong topic sa Ama ngayon. Nasabi ni Soriano, wala daw nakakakita sa Diyos Ama kailanman. So kung tao si Kristo, hindi niya sana nakita ang Diyos. Ang sabi, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Oh. So therefore, si Kristo daw ay hindi tao. Pero
Talaga bang walang nakakita sa Diyos Ama? Mga kapatid, in biblical revelation? Dami po, di lang alam ni Soriano. Tingnan natin muna ang Exodo 24, 9 hanggang 11 mga kapatid. Pakita ko sa inyo na ang dami na po nakakita sa Diyos Ama. Ilista nyo ito Exodo 24, 9 to 11. Sino ang nakita dito ng mga Israelita? Sabi dito, umakyat nga sa bundok sina Moses, Aaron at Nadab, Abiho at ang 70 pinuno ng Israel. Dooy, nakita nila ang Diyos ng Israel. Sino nakita nila? Ang Diyos ng Israel, mga kapatid, Nakita ng 70 pinuno ng Israel, si Moises, si Aaron at si Nadab at Abiho, ang Diyos ng Israel, nakita nila. Nakita nila ang Diyos ng Israel. Ang kanyang tuntungan ay parang bughaw na sapiro at nakakaaliw na parang langit. Ngunit walang masamang nangyari sa kanila kahit nakita nila ang Diyos. At sila'y kumain doon at uminom. Kita nyo? Walang nangyari sa kanila kahit nakita nila ang Diyos. Kasi may paniniwala kasi noon na kapag nakita ng mga tao ang Diyos, mamamatay ang sino mang makakakita sa Diyos. Nasa yan? Exodus 33:20. Pero hindi sila namatay. Pero nakita nila ang Diyos, mga kapatid. Sino nakita nila? Diyos ng Israel. Sino ba ang Diyos ng mga Hudyo? Ang Diyos ng Israel. Tingnan natin. Deuteronomy 32:6. Sino ang kanilang Diyos? Sabi dito, o mga mangmang at hangal na tao, ganyan ba susuklian ang kabutihan sa inyo ni Yahweh, meaning yung Diyos na inyong Ama? Sino ang kanilang Diyos? Ang Ama, at sa inyo'y lumikha at nagtaguyod sa kayo'y maging isang bansa. Sino ang Diyos ng Israel, mga kapatid? Ang Ama. Isa pa, Malakias 2:10. Malakias 2:10. Sabi dito, hindi ba iisa ang ating Ama? Hindi ba iisang Diyos ang lumikha sa atin? Kung gayoy, bakit nagtaksil kayo sa isa't isa? At nilapastangan ang tipan ng ating mga ninuno? So napakalinaw dito, mga kapatid, ang kanilang iisang Diyos, ang Ama. Ano ang sabi sa Exodo 24:9-11? Nakita ng Israel ang Diyos. Ang Diyos ng Israel, nakita nila, mga kapatid. Nakita ba nila? O wala? Nakita. Even Isaiah, nakita niya ang Diyos Isaiah 6:1. Basahin natin Isaiah 6:1. Noong taon na namatay si Haring Urias, nakita ko si Yahweh. Sino ang nakita ni Isaias? Si Yahweh. Nung nakita ni Isaiah si Yahweh, may form ba? Basahin natin. Na nakaupo sa isang napakataas na trono, nakaupo. Isipin nyo, kung wala pa siyang nakita doon, paano niya nasabing nakaupo? Di ba? Ang laylayan ng kanyang kasuotan, may suot pa, ay nakalatag sa buong templo. Mga kapatid, nakita ni Isaias ang Diyos. May form, nakaupo sa trono. Paano niya sasabihin nakaupo kung walang nakaupo doon siyang nakita? Nakita pa niya, may damit na ang laylayan, hanggang doon sa templo. Nakalaylay sa buong templo. Nakita niya talaga visibly ang Diyos, mga kapatid. Sino ba ang Diyos ni Isaiah? Basahin natin. Isaiah 63:16. Sino ba ang Diyos ni Isaiah? Sino ba si Yahweh? Kung walang nagawa sa amin si Jacob at Abraham, ikaw lamang, Yahweh, ang aming pag-asa at Ama na aasahan. Tanging ikaw lamang ang nagliligtas ng aming buhay. Sino si Yahweh? Kay Isaiah, yung Ama. Sa 64:8, kayo man, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang sa amin humubog. Sino si Yahweh? Ang Ama ni Isaiah.
Mga kapatid, anong nakita ni Isaiah sa 6:1? Balikan natin. Nung taon na namatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh. Anong ginawa ni Yahweh? Nakaupo sa isang napakataas na trono. Nakita ba ni Isaiah visible ang Ama, mga kapatid? Nakita. Sasabihin ba niyang nakaupo kung walang nakaupo doon? Sasabihin ba niyang nakalayla yung damit kung wala siyang nakitang nakasuot ng damit? Di ba, mga kapatid? May nakakita ba sa Diyos Ama? Meron. How about Daniel? Nakita ba ni Daniel ang Diyos Ama? O basahin natin. Daniel 7:9-13, mga kapatid, no? Ito ang hindi alam ni Soriano. How to exegete the Bible. Dahil ang ginagawa niya, eisegesis ang ginagawa niya, mga kapatid. This is the proper explanation or yung tinatawag nating exegesis, mga kapatid. O basahin natin kung nakita ba ni Daniel ang Ama. Daniel 7:9. Habang ako'y nakatingin, merong naglagay ng mga trono, so sa langit na upo sa isa sa mga ito ang nabubuhay magpakailanman. Sino yung nabubuhay magpakailanman? Ang Diyos, di ba? At naupo daw, sabi ni Daniel, na nakaupo, no? Sa trono ang nabubuhay kailanman. Puting-puti ang kanyang kasuotan. Nakita ni Daniel, nakasuot ng puti eh. At ano pa nakita ni Daniel? Ganyan din ang kanyang buhok. O nakita pa niyang buhok, mayroon talagang buhok. Puting-puti ang suot at ang kanyang buhok ay puting-puti, mga kapatid. Ang trono niya ay naglalagablab at ang mga gulong nito ay nagliliyab. Nakita, visible yan. Visibly nakita ni Prophet Daniel ang Diyos. Nakaupo sa trono, puting-puti ang kanyang buhok, mga kapatid. No? Oh. Then, sa 13, kasi dalawang nakita niya dito eh. Yung parang tao, yung anak ng tao, ibig sabihin si Panginoong Kristo at yung Ama. Bakit ko nasabi? Kasi sa 13, patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. So itong parang isang tao, sa ibang salin nito, anak ng tao, lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Sino yung nilapitan ng parang tao ang nabubuhay magpakailanman? Sino yung nabubuhay magpakailanman dyan na nilapitan ng parang isang tao? Ang Diyos Ama, ay yung nabubuhay magpakailanman, yan yung Ama na nakita ni Daniel na nilapitan ng parang tao. No? Basahin natin ito sa ang dating Biblia kasi ang mababasa natin ganito. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasama ng mga sa alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. Diba? Sabi ni Panginoong Kristo, siya yung anak ng tao. Doon sa binasa natin kaganina, siya yung anak ng tao. At siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya. So dito, pagka-translate doon sa nabubuhay magpakailanman ay matanda sa mga araw. Meaning kasi niyan sa English, ancient of days. Dahil ang Diyos ay walang hanggan. No, kaya sabi ni Daniel, matanda sa mga araw, meaning eternal yung kanyang nakita. Eternal Father yung kanyang nakita, mga kapatid. So dalawang persona ang nakita ni Daniel. No, ang anak ng tao, si Panginoong Kristo, at ang nabubuhay magpakailanman ang Diyos. Nasabi pa nga niya, nakaupo sa trono, puting-puti ang buhok. So, may nakakita ba sa Ama, mga kapatid? Meron ba? Meron. Di ba? Napakalinaw. Kung uunawain natin ng maigi ang buong Biblia, may nakakita po sa Ama, mga kapatid. Kaya mali po ang sinabi ni Soriano na walang nakakita sa Ama noon at magpakailanman. Maling-mali po yun, di lang niya naunawaan talaga. Yun po ang problema sa eisegesis na pag-uunawa sa pagbabasa ng Biblia, mga kapatid. That's not the proper explanation of the Bible. Na dahil sinabi sa 1 Timothy 6:16, walang nakakita sa Diyos at walang nakakita at makakakita man sa Diyos. So, ibig sabihin, at anytime, walang nakakita sa Diyos. Pero bakit sa Biblia ang dami nakakita sa Diyos? Sina Moises at yung mga 70 mga Israelita. Si Propeta Isias, si Prophet Daniel, nakita nilang Ama eh. At ano ang pangako ni Panginoon Kristo sa ating mga Kristiyano? Ang may mabuting puso makakakita sa Diyos.
Di ba? Pinatunayan ni Apostol John. Sabi ni Apostol John, makikita nila ang mukha ng Diyos. Makikita na natin ang mukha ng Diyos. Mga kapatid. So napakamali po, no? Napakamali po talaga mga kapatid ang unawa. No? Napakalaking mali po ang aral ni Soriano na hindi kilalanin si Panginoon Kristo bilang tao dahil lamang may sinabi sa Biblia na walang sino mang taong nakakita sa Diyos. So kung walang sino mang taong nakakita sa Diyos, ibig sabihin doon sa Ama, so therefore si Panginoon Kristo ay hindi tao. Yun ang problema doon. Gumagamit ng maling lohika. No? Dalawang mali yun. Dalawang mali agad yun. Hindi siya naniniwala si Kristo na tao at hindi siya naniniwala na may nakakakita sa Diyos. Sa Biblia, ang dami nakakita sa Diyos eh. So tingnan natin ngayon mga kapatid, paano ba natin unawain ng tama yung 1 Timothy 6:16. No, dahil ang pagkasabi kasi noon, doon kung babalikan natin ang 1 Timothy 6:16 mga kapatid, ganito kasi ang pagkasabi. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita o makakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihan walang hanggan. Amen. So paano ba natin uunawain ang mga pananalita ni St. Paul na walang taong nakakita sa Kanya kailanman? No? Paano ba natin to ipapaunawa mga kapatid sa mga tao na wala nga nakakita sa Diyos? Okay, so unawain po natin, no, ano ba yung salitang nakita doon? Ano bang ibig sabihin ng nakita? Yun ba ay physical meaning or spiritual meaning? So yun po ang tingnan natin mga kapatid. Na para maunawaan natin ano ang contention ni Paul, hindi po kung ano yung nauunawaan natin sa sinabi ni Paul. Alright? So tingnan natin po ang original na pagkasabi, no? Para makuha natin ang intensyon ni Paul sa kanyang sinabi. Hindi natin mamali pag-unawa ba, mga kapatid. So tingnan natin ang 1 Timothy 6:16 mga kapatid, no? Kung ano ba ang kahulugan nung nakita, no, ano ba yung sa Greek at ano ang definition ng nakita na iyon. Alright? Para maunawaan po natin ang language ni Paul. Hindi po yung tayo-tayo lang ang magbigay ng paliwanag sa sinabi ni Paul. Okay? Tingnan natin mga kapatid sa Greek. Ito po ang ating mababasa mga kapatid. No? Ayan po ang 1 Timothy 6:16, no? 1 Timothy 6:16. So hanapin natin yung salitang to see. Ayan, ito po yung to see, no? Yung to see. So mayroon po siyang Greek number na 3708. Okay, kita nyo? 3708. Itong 3708, ano po ito sa Greek language? No? Tingnan natin ha. Ayan, ito po yung 3708. So, ang ginamit pala doon ni Paul na panalita is horao. Alright? Ano ang meaning ng horao? Ang meaning ng horao, ito po horao, ay to see na ginamit ng biblical translator or to perceive. Hindi naman kaya attend to. Okay? So yung hurao, hindi lang po isa ang meaning nun. Can also mean perceiving. Yan ang sabi dito, yan o. Perceive, see, take heed, saw, see, seen, appeared, seeing, looked, and look. So isa po sa meaning niya is perceive. So paano ba gamitin yung perceive? Sabi dito, properly, ito sa hurao, 3708, properly, to see often with, metaphorical meaning, not physical mean. Ano po ang kahulugan nun? To see with the mind. Meaning, perceive, to perceive. Ano yon? To see with the mind. Yan po ang kahulugan nun mga kapatid. To see with the mind. Yan ang ibig sabihin ni Paul. Ano ba ibig sabihin ng to see with the mind? Halimbawa, may nag-i-explain sa'yo. Naunawaan mo yung explanation. Sabihin mo ngayon, I see your point. O ibig ba sabihin, yung punto niya may physical? Hindi.
naunawaan mo ang kanyang punto. Yan po ang meaning ng hurao. To see with the mind. I see your point. Yan po ang ibig sabihin ng hurao. Not in physical meaning, but metaphorical meaning. Meaning, naunawaan. So, nung sinabi ni Paul na walang sinumang tao makakakita kailanman sa Diyos, meaning walang sinumang taong makakaunawa sa Diyos. Yan po yun. Hindi po yun nangahulugan na walang makakakita kailanman sa Diyos visibly. Mali pong unawa yun. Ang ibig sabihin ni Paul, walang taong makakaunawa kailanman sa galaw at pag-iisip ng Diyos. Oh, let me prove you mga kapatid, no? Isa po sa mga biblical character na nag-question kay God ay si Job, no? Kung babalikan natin ang chapter 1 and chapter 2 ng aklat ni Job, nakikita natin doon na sinubok si Job, pinahintulutan ng Diyos na subukin si Job ni Satanas, no? Na kung saan po yung karangyaan, kaluwalhatian ni Job sa lupang ito ay nawala. Even yung kanyang mga pinakamamahal na mga anak nawala. No? At masaklapan niyan, iniwan pa siya ng kanyang asawa. Pero bago siya iniwan ng kanyang asawa, sinubok siya ng kanyang asawa na anuhan na ang Diyos, no? Kalimutan na ang Diyos kasi nga, ang ginawa ng Diyos sa kanya ay pinabayaan daw si Job. Pero ano ang sabi ni Job sa kanyang asawa? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. Kaya nagpuri sa Diyos si Job. Pero sa kasagsagan ng kaniyang misery, paghihirap, paghihinagpis mga kapatid, Job question once God. Kinwestiyon ng isang beses ni Job si God na bakit hinayaan ng Diyos na mawala kay Job ang lahat. Sa katapatan niya sa Diyos, bakit pinahintulutan ng Diyos ang pangyayari sa buhay ni Job? Mga kapatid, dahil hindi naunawaan ni Job ang galaw ng Diyos. Kaya nga, sa Job, mga kapatid, chapter 38, no, the whole verse of chapter 38, pero babasahin lang natin ang 1 to 4, pinamukha ng Diyos kay Job ang gawa ng Diyos na kailanman hindi mauunawaan ng tao ang gawa ng Diyos. No? Why you question me? No? Nauunawaan mo bang lubos ang aking mga gawa? O, basahin natin. Job 38, 1 to 4 lang ang basahin natin, mga kapatid. Sabi dito, pagkatapos nito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng malakas ng bagyo. Sino ang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Tumayo ka riyan at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin. Ikaw ay magsabi, nasaan ka nang likain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka sa lahat ng sabihin mo. No, sa ibang sali nito, sa 4, ito po, saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan sa lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Yan ang sagot ng Diyos kay Job. No? Questioning me about my act, about my works. You are questioning me? Bakit? Kung ipapahayag ko ba sa iyo yung mga gawa ko, kaya mo bang sagutin? Mauunawaan mo ba kung paano ko ginawa ang mundo? Yun po ang sagot ng Diyos kay Job, mga kapatid, no? For questioning for questioning God, no? Kini-question ni Job si God kung bakit niya hinayaan kay Job nangyari sa kanyang buhay. Ang hindi alam ni Job, mga kapatid, na alam kasi ng Diyos na si Job is a faithful man. Hindi siya tatalikod sa Diyos kahit ano pa ang gawin ni Satanas. Pinagkakatiwalaan ng Diyos si Job na hindi siya tatalikod si Job sa Diyos dahil lamang sa paghihirap ni Satanas. Kung sabaga, ang ginawa ng Diyos sa pagpahintulot para pahiyain si Satanas sa kanyang kayabangan. Hindi naunawaan ni Job. Kinistyo niya ngayon si God. Kaya ngayon pinakita ni God kay Job, kung talagang may unawa ka, sige, kaya mo bang sagutin kung paano ko ginawa ang mga bagay?
So biglang namulat si Job doon, mga kapatid, no? Kaya ang sabi ni Job sa Job 42 2 and 3, ito ang sabi ni Job, mga kapatid. Alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin at walang makakapigil sa lahat ng inyong balakin. Itinatanong ninyo, sino akong nangahas na kayo'y pag-aalinlanganan, ngayong ako na may walang nalalaman. Nagsalita ako ng mga bagay na di ko nauunawaan, ng mga hiwagang di abot ng aking isipan. So nagpakumbaba si Job. Ngayon naunawaan na niya ang purpose ng God, no? Na bakit ipinahintulot sa kanya yung mga paghihirap na yon to ashame Satan, mga kapatid. So naunawaan na ngayon ni Job. No, hindi naman mali na questionin si God, pero ang lahat po ng ginawa ng Diyos ay hindi po natin talaga lubos na uunawaan. Di ba, minsan sa ating buhay, minsan tinatanong natin, bakit nangyari itong ganito? Bakit ganun, Lord? Bakit ganun? Dahil hindi natin talaga sukat maunawaan ang Diyos, mga kapatid. Hindi natin sukat malaman ang plano ng Diyos. Yan po ang punto ni Paul. Walang sino man nakakita kailanman o makakita kailanman sa Diyos. Yan po ang punto. Meaning, walang sino mang tao kailanman ang makakaunawa sa isip at pamamaraan ng Diyos. Dahil sinabi na rin po ng Diyos yan, mga kapatid. In Isaiah 55:8 and 9, yan po ang sinabi ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Isaiah, mga kapatid. Ito po ang sabi ng Diyos. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. No one in this earth can fathom the mind and ways of God, mga kapatid. Yan po ang punto ni St. Paul. Walang sino mang nakakita or makakakita sa Diyos. Walang sino mang makakaunawa, makakaarok sa pag-iisip at pamamaraan ng Diyos. Yan po ang gustong i-point ni Paul sa 1 Timothy 6:16, mga kapatid. Hindi po tulad sa pag-uunawa ni Paul na walang nakakita sa Ama. So therefore, si Kristo ay hindi tao. Dahil kung tao siya, hindi niya dapat nakita ang Ama. Sabi ni Panginoong Kristo, siya lang ang nakakita sa Ama. John 6:46. So therefore, si Kristo hindi tao. Di ba? Ang layo ng explanation ni Soriano. Sa punto ni Paul, ang point ni Paul, no one can fathom God. Yan po ang punto ni Paul. Hindi po yung literal na walang nakakakita sa Diyos visibly. Dahil biblically, ang daming revelation, makikita natin ang Diyos. Matthew 5:8, makikita natin ang mukha ng Diyos. Revelation 21:1-4. Sa Old Testament, ang daming nakakita sa Diyos. Exodo 24:9-11, nakita ng mga Israelita ang Diyos ng Israel. Diba? Isaiah 6:1, nakita ni Isaiah si Yahweh nakaupo at nakalaylay ang damit. Daniel 7:9-13, nakita ni Daniel ang Diyos at ang anak ng tao, si Panginoong Jesucristo. Ang dami nakakita sa Diyos. Kaya hindi po literal na walang nakakita o makakakita sa Diyos kailanman. Hindi po yung literal. Ano ang gusto ipahiwatig ni Paul, mga kapatid? No one can fathom the mind of God. Yan po ang sinabi ni Isaiah sa Isaiah 40:28. No one can fathom me, sabi ng Diyos. No one can fathom me. Basahin natin na Isaiah 40:28, mga kapatid. Isaiah 40. Pasensya na po, medyo naubo pa ako, mga kapatid. 40:28. Ito po ang sabi po sa aklat ni Isaiah. Hindi ba ninyo alam, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makakaunawa. No one can fathom the mind of God, mga kapatid. Yan po ang punto ng St. Paul. No one can fathom the mind of God.
Walang sino mang tao nakakita or makakita sa Diyos. Meaning, no one can fathom the mind of God. Yan po ang punto po doon, mga kapatid. Hindi po yun literal na walang nakakakita sa Diyos Ama, kaya hindi tao si Kristo. Sa pantaha lang po yun ni Eliseo Soriano. By that, mga kapatid, si Eliseo Soriano, si Manalo, at iba pang mga bulaang propeta, sila po talaga ang kinatuparan ng Biblia na alin, mga kapatid. 2 Korinto 11:4. Sapagkat malulugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at may Jesus na ipinapangaral na iba sa ipinapangaral namin. Sila yung katuparan na may nangangaral ng ibang Jesus, ayon po kay San Pablo, na iba sa ipinapangaral nila. No? Dahil ang Jesus na ipinapangaral ng mga apostol, tunay na Diyos at tunay na tao. Kay Manalo, hindi Diyos, tao lang. Kay Soriano naman, hindi tao, Diyos lang. Sila po yung kinatuparan. No? Kaya nga, ang sabi ni Panginoon Jesucristo nung andito pa siya sa kanyang mga alagad, sabi niya, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw nino man. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maliligaw. Marami pala nagdadala sa pangalan ni Kristo. Isa na yan, si Soriano. Pero hindi niya pala lubos na kilala ang Kristo. Dahil para sa kanya ang Kristo, hindi tao. Sabi ni Kristo, ako'y tao. Sabi ni Panginoon Jesucristo, tao siya. I am the Son of Man, tunay akong tao. In 11, sabi sa 11, marami ang nagpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Verse 24, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangamangahang himala at mga kababalaghan upang ilagaw kung maari maging ang mga hinirang ng Diyos. Yung mga kapatid, sila po ang katuparan na pumarito, nangangaral ng ibang Kristo. Ang Kristo ng mga manalista, hindi Diyos. Ang Kristo naman ng mga Sorianista, hindi tao. Kaya po, mga kapatid, mag-ingat po kayo. Mag-ingat kayo na hindi kayo madaya ng mga bulaang mga ngaral na ito. Tandaan nyo palagi, no, ang bilin po natin Panginoong Jesucristo, maraming paririto magdadala sa aking pangalan. Ang sabi ni Paul, ang mga taong ito nangangaral ng ibang Jesus na hindi iba sa aming ipinapangaral. Iba sa aming ipinapangaral. So hindi ang Kristo ng mga apostol ang ipinapangaral ng mga taong ito. No? Dahil ang tunay na Kristo, mga kapatid, according to the Bible and according to the teaching of the church, tunay na Diyos, tunay na tao. Kaya nga sa theology, tinawag si Panginoon Jesucristo, Theanthropos. Ano po yung ibig sabihin ng Theanthropos? The God-man. Tunay na God, tunay naman. God-man, Theanthropos.